Lumagakuan. Kanta tayo pa. Ay. Nagdayawak. Ilid mo. Hana. Ay. Agdayawak. Ken kapu. Agyaman na kinaimbag mo. Kan kanayo. Akan paa tasangwanan agrubaba agdayawa ken kapu agyaman na kinaimbag mo kan kanayon agkantaat tasangwanam agrubaba maday dayaw kau apo may tanu kapangulo. Wala po gyamang kami apo ti daytoy nga aldaw. Agyamang kami apo daytoy nga agsapa. Agyamang kami apo ti amin nga panarabay mo apo kada kami. Yaman-yaman apo tanakadanon kami ti daytoy nga aldaw. Tapno dayawon da ka group baba kami apo king ka. Lord, thank you so much, so God, for everything that you bestowed upon us. Blessings after blessing, Father. Lord, guide us as we study our lesson for today, Father God. And Holy Spirit, you will be the one to enlighten us, Father God, and give us authority and power, O God, Lord, to proclaim your word, Panginoon, O God, Lord. Para magkaroon kami, Panginoon, ng inspirasyon, para magkaroon kami, O God, ng kalakasan upang harapin lahat ng pagsubok sa araw-araw, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, guide us, be with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We are going to study today the guidelines for Christian living. Tapos na yung impact ng faith sa ating buhay patungkol sa pananalig natin sa ating Diyos. Kaya sa araw din na ito, kailangan na pag-aralan natin kung paano natin harapin ang buhay sa pang-araw-araw. Whether we are playing a game, driving a car, or baking a cake, or anything that we are going to do every day, there are certain rules that must be followed for our safety as well as our success. Para maging matagumpay tayo na mananampalataya sa ating Panginoon. The Bible teaches that the Christian life is one of constant growth. Hindi instant, pero constant ito na paglago natin. Ang buhay ng isang Kristiyano ay unti-unti na nababago at unti-unti na nag-grow. When you were born again, you were born into God's family. Mula noong tayo ay nakilala natin ang ating Panginoon, tayo ay kabilang na sa God's family. Tayo, Church of Jesus Loves You. It is God's purpose that you will grow into full stature and become mature in Christ. Kinakailangan na maging mature. Kailangan nga na tayo ay matatag bilang isang Kristiyano at kailangan na maging mature sa lahat ng area ng ating buhay. It would be against the law of God and nature if you were to remain baby and thus become a spiritual dwarf. Sa spiritual ay merong hindi lumalago. Nagpapa-baby mula noon hanggang ngayon.
Hindi siya nag-grow. Kaya kinakailangan ng isang Kristiyano ay maging malago. Kailangan na mag-grow, hindi dwarf. Hindi yung parang halaman na hindi lumalago at lumalaki. Anya tinagan na diyan. Nga mula. 2 Peter 3:18, the Bible says that we are to grow. It implies a steady development, constant enlargement, increasing wisdom. Habang tayo ay nananatili sa ating Panginoon, tayo ay lumalago, tayo ay lumalawak, at tayo ay nagde-develop at increasing wisdom. Tayo ay nagiging matalino, madiskarte sa buhay. For one to grow properly, certain rules may be observed for good spiritual health. Meron tayong mga certain rules para magkaroon tayo ng healthy spiritual. Sabi niya dito, number 1, read your Bible daily. Ito ang una natin na rules bilang isang mananampalataya. Do not be content to skim through a chapter merely to satisfy your conscience, or hiding the word of God in your heart, or be in your comfort zone, but this reading the Bible will guide, corrects, and encourage. All we need is always be in our Bible daily. Sabi niya dito. Kaya meron tayong 3 benefits of reading the Bible every day. Kung 3 beses tayo kumakain ng pagkain araw-araw, ay kailangan din natin pakainin ang ating spiritual araw-araw. Number 1, we are fed by the Word of God. When we read the Bible, we're fed by God's Word and supplied for our Christian life. Jesus mentioned this in Matthew 4:4 when he said, "Man shall not live by bread alone, but on every word that proceeded out through the mouth of God." Sabi niya dito. At sa ibang Bible, ang Word of God ay nourishment. Nourishment sa ating spiritual life. For example, 1 Peter 2:2. It says, "As a newborn babies, long for the guideless milk of the word, in order that by it you may grow unto salvation." Kagaya tayo ng isang ipinanganak na mga babies na kailangan na namumuhay ang mga babies na ito sa gatas. Kinakailangan nila na uminom ng gatas araw-araw. At ang gatas na ito represent the word. At nagiging nutrients sa paglaki, pag-grow ng isang baby. In the Old Testament, Jeremiah 15:16, it says, "Your word were found, and I ate them, and your word became to me the gladness and joy of my heart." Hindi ibig sabihin nito na yung word, yung salita ng Diyos ay kakainin niya. Ang ibig niyang sabihin, ang salita ng Diyos ay pagkain niya. Ito ay taroon niya araw-araw. Ito ay nutrients niya sa araw-araw. At ito ay nagbibigay galak sa kanyang puso. Sabi niyang ganon. Habang tayo nagbabasa ng Biblia, ito ay nakikita natin ang buhay natin, ang sarili natin, dahil sinasabi natin na ang Word of God ay parang salamin. Ito ay ilaw, salamin, ilaw, at ito rin ay isang parang sandata, mga kapatid, na kung tayo ay tinatamaan, ay talaga naman na tumutusok hanggang kaibuturan.
ng ating puso at mga buto, mga kapatid. When we eat physical food, we are supplied with the nutrients we need to live and be healthy. O nga mga kapatid, kung ang pagkain ay siyang nutrients, kailangan natin ito na nagsusupply ng kalusugan natin pang araw-araw, tayo ay magiging malusog. At nagkakaroon tayo ng energy, resistensya, mga kapatid, to work, to exercise, and spend time with the family and friends, and especially of what we are doing every day. The household chores, in our job, and everything that we do, mga kapatid, kailangan natin ng pagkain para magkaroon tayo ng kalakasan at nutrients sa ating mga katawan. Kung hindi natin kinakaligtaan natin na kumakain sa 3 beses isang araw, syempre nagkakaroon ng grumpy, sabi niya dito. Nagkakaroon ng malnutrition. Hindi tama yung nag-skip tayo ng pagkain sa oras ng pagkain. Meron tayong breakfast, lunch, and dinner. At hindi dapat na namimiss ang lahat ng ito dahil we are susceptible, hindi natin makakayanan kung tayo ay nanghihina. Kung tayo ay mahina, hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. Sabi niya dito, at we are so susceptible of illness, sabi niya dito. Ganun din, similarly to our spiritual life, mga kapatid. Kailangan na tayo magkaroon ng pagkain ng salita ng Diyos to supply our life as Christian. Kung ito ay nakakaligtaan natin na magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos, of course, makakaramdam tayo ng panghihina. Kung meron tayong pagsubok sa buhay, and we cannot handle difficulties dahil hindi sapat yung salita ng Diyos sa ating buhay, dahil ang salita ng Diyos ay pananggalang. Kung anuman problema na darating sa ating buhay, like temptation, doubts, and every spiritual sickness. Spiritual sickness ay yung katamaran, mga kapatid. Tamad kang magsamba, tamad kang magbasa ng Biblia, tamad kang magkaroon ng one-on-one to God, at lahat ng mga bagay na ginagawa sa ating spiritual life, mga kapatid. Kaya kung meron tayong sapat na nutrients, pagkain sa salita ng Diyos, syempre meron tayong kalakasan na harapin ang pagsubok ng buhay na ito, mga kapatid. Number 2, we're washed in the Word. Sabi niyang ganun. Ito ay cleansing. Ang salita ng Diyos ay cleansing sa ating buhay. What if we don't understand what we're reading? Paano kung hindi natin naiintindihan ang ating binabasa sa Biblia, mga kapatid? May we wonder whether we should keep reading the Bible, or maybe we're discouraged because by the afternoon we're forgotten what we read in the morning. Nasubukan na ba ninyo to, mga kapatid, na yung binabasa natin sa gabi ay nakakalimutan natin paggising natin sa umaga? Oo, mga kapatid, ganun din ako. Makakalimutin, lalong-lalo na ang mga senyor. Ang mga senyor ay mahina na. Mahina na minsan sa dunong, karunungan. Kung kaya't para mahasa ang dunong ng isang senyor o tayo na kabataan,
kailangan na magbasa ng Biblia araw-araw. At ito ay pumapasok sa ating puso na kahit hindi natin na-memorize verse by verse, pero naaalala natin mga kapatid, kung meron tayong mga pagsubok sa buhay, naaalala natin. Sabi nga niya dito, ang Word of God ay panlinis, hindi lang yung blood of our Lord Jesus Christ ang panlinis sa kasalanan. The blood of our Lord Jesus Christ, ito ay nag-redeem sa atin noong nakilala natin, nung una natin nakilala, tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig niyang sabihin dito, mga kapatid, habang tayo ay nasa Panginoon, habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos at nagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw ito ay nililinisan niya tayo, binabago niya tayo. Ito ang ibig niyang sabihin, mga kapatid. There is a transformation. Ito ang ibig niyang sabihin. Nililinisan niya lahat ng mancha ng ating buhay, mga blemishes, mga wrinkle. Ito ay binabago ng Diyos. Ito ang ibig niyang sabihin. Iba yung blood na nag-redeem sa atin ng Diyos, iba rin itong naglilinis sa atin sa araw-araw, mga kapatid. Washing of the water here is different from the washing of the redeeming blood of Christ. The redeeming blood of Christ washes away our sins. 1 John 1:7, Revelation 7:14. Whereas the water of life washes away the blemishes of the natural life of our old self. Tama ba mga kapatid? Such as the spot or wrinkle or any such thing mentioned in verse 27. The separating and sanctifying. The church, the Lord first washes away our sins with His blood. Hebrew 13:12. And the washes away our natural blemishes with His life. We are now in such a washing process that the church may be holy and without blemish. We are the living sacrifice of our Lord Jesus Christ. So, bakit? Dahil sinasanctify tayo ng salita ng Diyos sa pagbabasa ng Biblia sa araw-araw, mga kapatid. We may understand that we need the washing of our sins by the Lord's blood, but we also need to realize that we need the washing away of our natural life. Kahit na tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, pero pagkatapos noon ay hindi naman nababago ang ating mga kaugalian, mga habits, mga natural life sa ating mga buhay, our old self ay wala rin kabuluhan ang salita ng Diyos sa atin. Di po ba? So, even if we don't remember or fully understand what we read, our daily Bible reading still washes us from so many negative things. Sabi niya rito, mga kapatid. Number 3, we're educated with the Word. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng wisdom and knowledge. Alam niyo, mga kapatid, kahit hindi tayo natapos ng kurso o wala tayong 4 years na tinapos na kurso, pero kung ikaw ay magaling sa salita ng Diyos, ay ati mo pa'y dagijay dudoktor, dagijay attorney, kada ito'y Biblia kat kompleto, iti masursuro tayo dito'y kakabsat. Dati may isang kakabsat mi ijay, dati may isang believer ijay Hong Kong, nga hampay nag-graduate iti elementary, no apay nga nakapandya Hong Kong. Ti amo na laeng nga ikwadjay pirma ti nagan na, edad na, ken jay nagyanan na, jay lang tamo na.
Yay gayam, dinuktor dati diploma na iti high school. Ngem, no, agkot, kaya nag-exhort iti Biblia, ati na pay jay pastor mi, naglaing, ngem Bisaya isuna, nakalalaing, bilib nga bilibak daytoy, nga imbaga na nga nanipod, isu nga nalaing kano isuna, iti action, when no kwa, tati nagadalan na kanong amuna, kaya yung pagbabasa ng newspaper. Pagkatapos nun, nung nasumpungan niya ang ating Panginoon, yun na ang binabasa niya araw-araw, paulit-ulit, hanggang Genesis, hanggang Revelation niya binabasa ito. Araw-araw niyang binabasa. Kaya nung nandun siya sa Hong Kong, bilib na bilib kami sa kanya. Napakatalino kung patungkol sa Biblia. At makikita mo sa kanyang buhay ay napaka-humble. Araw-araw ay meron siyang dinadala na para sa grupo namin. Araw-araw ay may mga bagay na ibinibigay niya sa amin na nagugulat na lang kami. Yun pala ay talaga naman na napakatalino nito sa Biblia. Runong na mag-quote verse by verse. Ang galing-galing. Pero hindi yun ang level ng isang mananampalataya. Ang level ng isang mananampalataya, yung pagbabasa ng Biblia ay nagkakaroon ng katuruan sa buhay, sa pang-araw-araw. We are like learning our ABCs, sabi nga dito. Of course, mga kapatid, sa ating kung bakit nagkaroon tayo ng dunong at wisdom and knowledge, dahil ang una natin na napag-aralan ay ang alphabet. Nung tayo ay sa bahay pa lang ay nakakaroon na tayo ng dunong sa pagbabasa. And it is impossible for us, if we keep on reading the Bible, ay makakaroon tayo ng dunong, wisdom. Hantayon nga mailis-lisi no ken mapapariwara. Kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, ito ay pinagbubulay-bulay natin na kahit isang bersikulo lang ay kung ito ay pamumuhay natin ay higit pa sa matagal ng Kristiyano o matagal na sa pananampalataya. And also, this help us to know Him more. Sa pagbabasa natin ng Biblia, dito natin matutunghayan at madidig up kung sino si Kristo sa ating buhay, mga kapatid. God has given us a powerful and wonderful gift in His Word. By reading it, we're not only spiritually educated, but also washed and nourished within. 2 Timothy 3:16. Ang salita rin ng Diyos ay nagre-rebuke sa atin, nagtuturo at itinutuwid tayo, mga kapatid. Number 2, learn the secret of prayer. Number 1, yung pagbabasa ng Biblia. Number 2, learn the secret of prayer. Matthew 6:6 and Colossians 1:9. Prayer to God are one of the most powerful weapons He has given us in looking ahead. Jesus prayed with a kind of authority and power as told in Matthew 6. They didn't say, teach us another prayer, but they said, Lord, teach us to pray. Kailangan na pag-aralan natin ito, mga kapatid. Itong Lord's Prayer na inuulit-ulit ng iba na itinuturing nilang panalangin, pero sa atin na nakapag-aral ng salita ng Diyos, ito ay isang pattern of prayer, mga kapatid. Then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive also the debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Merong 8 na key that help us to develop a more powerful and effective prayer sa Lord's Prayer pattern na ito, mga kapatid, na sinambit o inaral ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo noon. Number 1, know to whom you are speaking. Yun ang kung sino ang ini-address mo sa iyong panalangin. Prayer is a conversation with God. And every conversation begins by addressing the person to whom you are speaking by name. Acknowledging. Number 1 is like acknowledging or addressing the one you are speaking. So, kailangan na yung una pa lang natin na panalangin, how to address it. Siyempre, Almighty Father, those theophanies of our Lord, God, mga kapatid. Jesus begins with our Father in heaven. He focuses in the distinct person, the Heavenly Father with whom He has a personal relationship. Sa mag-asawa, kung tayo ay laging nag-uusap, nagkakaroon tayo ng personal relationship. Nung palang nanliligaw yung mga asawa natin. Kaya naging asawa natin dahil nagkaroon ng everyday conversation or lagi-lagi nating nakakausap siya at nagkakaroon tayo ng personal relationship. Di po ba? Ganun din ang ating Panginoon, mga kapatid. He shared the same right to call God Father, and there are times when we need to talk with our Abba Father, Daddy, God. But God has a 3 distinct person in one. The Father, the Son, and the Holy Spirit. It is helpful in our prayer to address, or we need to talk to. Often, when we start praying, yung iba ay na-address nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Our Lord Jesus Christ, a friend who is closer than a brother and a sister of our soul. Oftentimes, I cried out. Sa aking experience, mga kapatid, sa aking panalangin, sa Kanya ako umiiyak. Sa Kanya ako, lahat ng aking mga nararamdaman ay malaya akong sinasambit sa ating Panginoon. Father God has called me to do, having a distinct sense of who I am, speaking to help me and formulate what I want to say and how I want to say it. Number 2, thank Him. Praise and thanksgiving, yung pangalawa na pattern natin sa panalangin. A heartfelt thank you, always a great conversation. Like any parents, God loves to see that we have a grateful hearts. But more importantly, as we take the time to praise God for all He has done in the past, all the answered prayer, all the impossible na naging posible sa ating mga buhay. Yung sitwasyon na naging posible na ang akala natin ay hindi mangyayari, ay nangyari.
Yung healing, may nagkaroon ng instant healing. And there is a grace to our Lord Jesus Christ. Our faith to believe for our greater answer to prayer grows stronger and stronger every day while we have faith in our confidence to our Lord Jesus Christ that He hear and answer our prayer. Praise open the gates of heaven and should always be part of our alone time with God. Alam niyo ba mga kapatid, yung starter pa lang ng ating panalangin na siyempre yung i-address natin whom we are calling or speaking to, pero napaka at very powerful kung tayo ay nagpi-praise sa ating Panginoon. Dahil itong praise ay sandata natin mga kapatid. Gaya ni Paul at Silas, nung sila ay nakakulong, ang ginawa nila ay nag-praise in worship sa ating Panginoon. Kung kaya't sila ay nakalagan at nabuksan ang kulungan sa oras na yon. Kaya kinakailangan din na mag-praise tayo at mag-worship sa ating Panginoon, mga kapatid, as part of our prayer to our Almighty God. Number 3, ask God for God's will. Number 1, yung napag-aralan natin kanina, na yung addressing whom we are speaking. Number 2, praising and thanksgiving. Number 3, ask God for God's will. The Lord's Prayer is not the only place where Jesus rule modeled a heart of obedience and submission to the will of God over His own desires and needs. Ang ating Panginoon, mga kapatid, in the Garden of Gethsemane, only hours before Jesus will crucify, He would once again pray, not my will but yours be done, sabi niya, mga kapatid. In a world where right and wrong are frequently confused and the future is so uncertain, it can be hard to know how to pray or what to ask for. When difficult circumstances arise, but the only one thing we can know with absolute certainty is good, and the safest place we can be is in the center of His divine will. Kailangan yung panalangin natin ay ayon sa Kanyang kalooban. Mahirap naman yung nananalangin tayo na against sa will ng ating Panginoon. Kung kaya't kailangan ng yung desire natin ay ayon sa will ng ating Panginoon. Dahil sinabi nga niya na noong siya ay nandito sa lupa, siya ay nag-obey at nag-submit before the crucifixion. Siya ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ito ay plan and purpose ng ating Diyos kung bakit siya ay hinubaran niya ang kanyang pagka-Diyos at pumunta dito sa lupa dahil yung plan and purpose na siya ay makrucify to redeem us from all our sins. Kung hindi nag-obey ng ating Diyos, paano kaya? Di walang salvation, walang grace. Patuloy pa rin yung law ni Moses na iiral hanggang ngayon. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Diyos Ama, siya ay nagpakumbaba. Hinubaran niya ang kanyang pagka-Diyos. At sumunod siya ayon sa kalooban ng Ama. Siya ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo upang ikaw at ako
ay magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. Number 4, say what you need. Ito ang supplication. Yung mga supplication, needs and supplication natin, mga kapatid. Pagkatapos ng addressing, number 2, thanksgiving. Number 3, naaayon yung panalangin natin sa kalooban ng Diyos. Number 4, yung mga pangangailangan mo. Bakit ka nananalangin sa ating Diyos? Bakit tayo lumalapit sa ating Panginoon? Hindi lang naman mga material na bagay ang hinihiling natin sa Panginoon. Pero marami, mga kapatid, ang pangangailangan natin sa ating Ama na nasa langit. In Jesus' time, bread was a staple. Yun ang the most basic needs of their life noong panahon ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, mga kapatid, yung mga European, Western people, ang pagkain nila sa araw-araw ay yung tinapay. Hindi kagaya natin na Asian na nasanay sa bigas. Yun ang ating pagkain, yung inapoy. Kaya maraming nadadiabetes kahit na bagoong ang ulam, basta may kanin. May isang bandihado, ibuson na. No bumakatan, lumakayan, na diabetikan. Di po ba? Patalastas lang yun, mga kapatid. Ang ibig niyang sabihin, yung mga pangangailangan natin, yung basic needs natin sa ating mga buhay, mga kapatid, yun ang ating nilalapit sa ating Diyos. And when yung mga pangangailangan na ito ay kailangan na idulog natin sa Diyos kahit na alam na niya. Hindi pa natin nasasambit ay alam na niya ang ating pangangailangan. Hindi rin kasalanan ang manghingi ng higit pa. Kung ito ay naayon sa kanyang kalooban, mga kapatid, kung nakikita ng Diyos nang hinihiling mo ito ay magagamit sa trabaho ng ating Panginoon. Why not? He will give, mga kapatid, what you ask for. And when the big problems come sa ating buhay, mga kapatid, mga pagsubok, na kung ito ay darating na akala natin ay wala nang pag-asa. Hindi na natin masosolve ang mga problemang ito. Pero sinabi niya, lumapit ka. Sambitin mo ang mga pangangailangan. Paano niya malalaman kung hindi mo sasabihin? Gaya ni tatay at nanay, iyak ka lang iyak dyan, hindi mo naman sinasabi yung pangangailangan mo na wala ka na palang pamasahe na pupunta sa school. Sabihin mo yung gusto mo. Sabihin mo yung pangangailangan mo para sa ganon ay ibibigay ng Diyos sa iyong mga hinihiling, mga kapatid. So never hesitate to ask God for what you need. Huwag kang matakot. Say it. Sabihin mo sa ating Panginoon at malaya siyang nakikinig at sasagutin lahat ng iyong kahilingan. Your Father in heaven delights to give your good gifts. Sino bang ama na kung hilingin mo ay tinapay, ay bibigyan ka ng bato? Ganon din ang ating Ama. Kung ano yung hinihiling natin, yun ay ibibigay niya. Kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Number 5, ask for forgiveness. Ito po ang hindi natin dapat na kakalimutan o kaliligtaan sa ating panalangin. Kailangan na humingi na tayo o magpalinis sa ating Panginoon, sa ating mga kasalanan. James 5:16, sinasabi niya rito, mga kapatid, reminds us that if we want our prayers to be heard, our hearts need to be right
with God and with one another. Hindi lang sa Diyos, pero sa ating kapwa, tao, mga kapatid, na kung alam natin na tayo ay nagkasala, kailangan na huwag nating abutin ng oras ng paglubog ng araw. Sabi niya, kung tayo ay nagkasala, maaring wag na nating patagalin yung maghingi ng kapatawaran. If you feel your prayers are bouncing off the ceiling, take some time to check your heart. Kung meron ba tayong nagawang kasalanan na hindi natin nahingi ng kapatawaran sa ating Panginoon o sa ating kapwa mananampalataya. Pray with a friend, sabi niya, hindi lang ito ay powerful din, mga kapatid, and essential para sa atin na kailangan na meron tayong kasama na nananalangin. Pray with a friend, sabi niya, there is power in agreement. Di po ba? Amen. Amen. Yung isa lang, minsan, kung ikaw ay nananalangin, iba rin yung devotion, di ba? Yung devotion mo sa ating Panginoon. Pero kung nasa urgent need ka, yung mga bagay na hindi mo kaya, na mag-isa ka lang na nananalangin, huwag kang matakot, huwag kang mahihiya na humingi ng prayer with your brothers and sisters, mga kapatid, dahil sinasabi niya dito, there is power in agreement. Di po ba, mga kapatid? Kaya sinasabi niya rito, mga kapatid, when we pray in Jesus' name, when we have an urgent needs, we have to call for our brothers and sisters to pray with us. Dahil sinasabi niya rito, mga kapatid, there is power in agreement. Nagkakaisa sa panalangin at makikita natin ang kasagutan ng ating Panginoon. Number 7, pray with word. Ano ito? Word of God. Kinakailangan din na meron din salita ng Diyos na panghahawakan natin. Lalong-lalo na kung meron tayong gusto sa ating buhay, ay kailangan din yung Word of God, yung promise of God na panghawakan natin. This also powerful. Napapakinggan ng ating Panginoon. Are we a spiritual warrior? Amen po ba? Are we a spiritual warrior? Warrior po ba tayo? Walang sumasagot. Are we a spiritual warrior? Amen. Wala tayo rito kung hindi tayo spiritual warrior. Lugmok na tayo, hindi na tayo nag-church. Hindi na tayo makikita dito kung hindi tayo spiritual warrior. Not unless ikaw ay gusto mong maitanim sa ibang gawain. Ganon, mga kapatid, gaya ni Pastor Adam. Hindi na natin nakikita dito, hindi ibig sabihin na siya ay lugmok na. Siya ay itinanim ng ating Panginoon sa ibang gawain. Amen po ba? In every situation, in every need, kailangan na manalangin tayo, and we should claim the promises of our Lord Jesus Christ. We will claim the promises na makikita natin dito sa Scripture of the Bible. The Word of God has power and is our great spiritual weapons, sabi niya. Pray the Word. Sabi nga niya rito, mga kapatid, yung illustration natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus did the same when He was tempted by Satan in the wilderness. Mababasa po natin ito sa Luke chapter 4, verse 1 to 12. Na sinambit niya, mga kapatid, isa lang ang sinambit niya.
He was the Son of God. But he did not use his divine authority. Instead, he used the authority of the Scripture. Sabihin din natin, mga kapatid, I am the child of God. Kaya hindi ako malulugmok kung ano man yung maraming problema na hinahayaan ng Diyos na ginagawa ng kaaway sa aking buhay. Ako ay anak ng Diyos. Wala kang karapatan na ako ay palugmukin sa problemang ito. Yun lang, mga kapatid. I am the child of God. Napaka-powerful na yon at very authoritative. Nasambitin natin kung tayo ay nagkakaroon ng spiritual problems in our lives, mga kapatid. Number 8, memorize scripture. Sabi niya rito, mga kapatid, the most important key to a vibrant prayer life to understood our spiritual authority in Christ. As explained in the scripture, the only way to do that is to become an intimately familiar with the Bible. Kailangan na kahit hindi natin memorize verse by verse, pero familiar tayo sa salita ng Diyos. Even a few minutes, sabi niya dito, a day in the Word of God, na kahit isang verse lang, mga kapatid, na iyong i-memorize, ilagay dito sa puso. Yung memorization ay makakalimutan mo, mga kapatid. Yung ibig niyang sabihin, kahit isang verse lang ilagay sa puso, John 3:16, for God so loved the world. Sino yung world? Ako. Ako ay mahal ng Diyos. That He gave His only begotten Son. Ibinigay niya sa akin ang Panginoong Jesucristo. That whoever believe on Him, kung sino man ang siyang maniniwala sa anak na ito, ay hindi mapiperis, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang, mga kapatid. Pag bulay-bulayan, hindi mo na yun makakalimutan. Isang verse lang yun na nahasa na sa buong mundo, pero hindi ko alam yung iba. Siguro lumalabas lang sa bibig. Minimorize lang, pero hindi sinasa puso. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin. Sabi niya, naniniwala sa Panginoong Jesucristo, pero yun pa rin ang old self niya ang umiiral sa kanyang buhay. Walang kabuluhan, mga kapatid. Na kahit isang verse lang, kung ito ay pamumuhay natin, ilalagay natin sa puso, ito ay kaaya-aya. Sabi nga, very powerful and very authority. Sabi niya, sa ating mga pananalangin and add with a strength to our spiritual life, mga kapatid. Anong oras na ba? 9:55. Ito lang. Rely constantly on the Holy Spirit. Sabi niya, kailangan na mag-rely tayo bilang isang mananampalataya at Christian, follower of our Lord Jesus Christ. Kailangan na mag-rely constantly on the Holy Spirit. Galatians 5:25, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. John 14:26, but when the Father sent the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told. Galatians 5:25, sabi niya rito, when we accept in our life our Lord Jesus Christ, nagkaroon na tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Pero, noong nandito pa sa lupa ang ating Panginoon, sinabihan na niya yung mga disipulo niya na siya ay aalis. Paparoon na doon sa Ama, sa langit. Pero huwag kayong mag-alala at mabahala, sabi niya. Dahil isesend ko. Ano yung Ilocano na, DJ? Ibaon ko.
Ibaon ko dati advocate. Nga representative ko, kung nanatantay nga makita ni Apo Iso Kristo physically. Pero inbaon na dati Holy Spirit. Nga adda kanyak, adda king ka, adda amin iti tao. Nga dati Holy Spirit kat mananahan, iti biyag tayo. Dahito iti agtrabaho, iti biyag tayo. Dahito iti mangigay, dahito iti mag-advocate kanya tayo. Mang salaknib kanya tayo. Mang iturong kanya tayo, tinaldaw-aldaw. Iso nga napaka-importante mga kapatid, yung Holy Spirit na mananahan sa buhay ng isang Kristiyano. Ngunit mga kapatid, kahit ikaw ay naniwala ulit sa ating Panginoon Hesus Kristo, kung hindi mo naman hinahayaan ang banal na Espiritu na manahan sa iyong buhay, ay wala rin kabuluhan. At meron din mga bagay na pag sinasaktan natin ang Holy Spirit, hindi man kailanman mananahan sa ating buhay. Kung nag-grave natin ang Holy Spirit na ito, na gaya ng ginawa ng mga unang kapanahunan ng mga apostol na ito, na grenade nila ang Holy Spirit, nag-blaspheme sila sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ay wala sa kanila, sa mga hypocrite na sila nagro-rule ng mundo noong kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. John 14:26 sabi niya rito, when Jesus was on earth, He told His disciples He needed to physically leave them in order for them to receive the Holy Spirit. Acts 2:1-4. Makitaan natin nung nagasend na ang ating Panginoon, ay humayo kayo at pumunta sa kwartong yon, sabi niya, yung 120 disciples na nag-antay ng banal na Espiritu na dadapo sa kanila, mga kapatid. At sabi niya rito, the Holy Spirit will teach you everything and will remind you of everything I have told you, sabi ng ating Panginoon. When the Holy Spirit comes and lives in your heart of every believers, and because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Galatians 4:6, which are made alive by the Holy Spirit, and with Him working in our lives, we have a God-given desire to have a living relationship with the Father. The Holy Spirit is at work sa oras na ito, mga kapatid. And if you have a problem, if we call on the Holy Spirit, right away, tutulungan tayo ng Holy Spirit. Magkakaroon ng hindi natin inaasahan, mga kapatid. I-imagine natin, mga kapatid, ang mga lumpo dahil sa kanilang pananalig at hinayaan nila ang Holy Spirit na magtrabaho sa kanilang buhay, sila ay nakalakad. Ang mga bulag, ang lahat ng mga may sakit noon, mga kapatid, hinayaan nila ang Holy Spirit na siyang magtrabaho nung kapanahunan ni Paul at Peter, yung nagawa ng ating Panginoong Jesucristo noon. Noong umasen na ang ating Panginoon, ang sina Paul at Peter ay nag-rely sila sa Holy Spirit, at lahat ng mga nananalig na lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo ay may himala. Magkakaroon ng yung mga imposible ay naging posible, mga kapatid. Ito ang trabaho ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya kinakailangan natin na sa araw-araw ay mag-rely tayo, mga kapatid, mga amigos, mga amigas. Huwag natin pairalin sa ating buhay yung me, myself, I. Kaya ko, ako, I. Meron akong kilalang tao na kung siya ay nagkukwento, ako, I, myself, sinasabi niya. Ayaw ng ating Panginoon yung mga bagay na ito. Dahil nakikitaan ito ng kayabangan, kahambungan.
Kaya kailangan na magpahambal tayo sa ating Panginoon at hayaan natin ang banal na Espiritu na siyang magtrabaho. Hayaan natin ang banal na Espiritu na magpahayag ng mga gifts o talento na meron tayo. Huwag natin itaas ang upuan na kinauupuan natin dahil kung babagsak yan ay lagapak masakit po. So, ang sinasabi niya dito mga kapatid, the Son, the power of the Son, our Lord Jesus Christ is true, is ingenerated by the Holy Spirit. Balikan natin next Sunday ay last na natin pag-aralan ito mga kapatid. Kaya let's continue our service for today. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa banal na Espiritu na siyang nagtrabaho sa aming kalagitnaan. Hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito kung wala ka, Panginoon. Salamat sa papahayag, Panginoon, kung paano kami mamuhay bilang isang mananampalataya, Panginoon. Kung kaya't, Lord, salamat o God, Lord, sa ginawa mo sa oras na ito na nagkaroon kami ng wisdom and knowledge that comes from upon you, Panginoon, O God. Kaya, Lord, hayaan mo yung banal na Espiritu na siyang magtrabaho ulit, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin sa buong maghapon na ito, Panginoon. Lord, we praise you, we glorify your name, in Jesus' name we pray. Amen.